Disclaimer: this video is for general informational purposes only and does not constitute legal advice. While efforts are made to ensure accuracy, the information may not reflect current laws or specific situations. For legal advice, please consult a qualified professional. Today, pag-uusapan natin kung ano ba itong begging, a crime under Saudi law. So, begging sa Tagalog, panghihingi or pagmamakaawa. And sa Bisaya naman, pangayo or panghangyo. So, ito yung topic natin ngayon. Pag-uusapan natin, ano ba itong batas about begging dito sa Saudi Arabia. So, ito yung mga questions na sasagutin natin. Una, what is anti-begging law? Ano ba yung nito, definition? Mga reasons, bakit nagkaroon ng ganitong batas? And sino ang nagpapatupad nito? Ano ang mga penalties sa mahuhuling nagva-violate nito? And then, as OFW, ano yung dapat natin gawin? So, lahat yan pag-uusapan natin sa video na ito, okay? Kaya, stay put lang. Make sure na tapusin mo yung video na to kasi nasa huli yung pinaka-importante, pinakamahalaga sa lahat. So, una, what is anti-begging law? Ano ba yung nakastate dito sa batas na ito? The anti-begging law in Kingdom of Saudi Arabia is a law that addresses the issue of begging in the kingdom. It was issued on September 16, 2021. So, nagsimula itong batas na ito noong September 16, 2021. And dahil mayroong issue of begging dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So, ayan, malinaw. Sinasabi na sa Saudi Arabia, begging is considered an offense. Okay? Merong mga strict penalties sa mahuhuling individuals, mga groups or networks, and pati na rin doon sa mga nag-a-assist nitong begging operation na to. What are the reasons for the anti-begging law? So, pag-usapan naman natin bakit nagkaroon ng anti-begging law, para saan. So, unang reason, combating organized crime and human trafficking. Begging in Saudi Arabia has been linked to organized networks that exploit vulnerable individuals, including children and the persons with disabilities. These networks often smuggle individuals into the country or exploit those already vulnerable, forcing them into begging activities. So, ito talaga yung pinaka-main reason bakit nagkaroon nitong anti-begging law. Kasi tinitake advantage to ng mga masasamang loob. Ito ay parang crime na rin na syndicated sila. Sindikato na ginagawa talaga nila ito professionally. So, pinipilit nila yung mga tao. Yun nga, sa mga na-mention, mga individuals, mga bata na children's. Tapos pati yung mga may disabilities. So, pinipilit nilang manglimos or manghingi sa public or kung saan mga target area nila. So, very talamak ito. Sa totoo lang na experience namin ito. Ako at mga kakilala ko, may mga kakilala ko naka-experience din ito. So, makaka-encounter kayo ng ganito minsan sa malalapit sa mga tindahan, mga malls. Sa labas, minsan may biglang lalapit na lang sa'yo, ganyan. Sa daanan. So, mag-ingat. Mag-ingat tayo. Second reason, ensuring public order and safety. The presence of beggars, especially in organized groups, can disrupt public order and pose safety concerns. So, pangalawang reason is public order and safety. So, magulo kasi. Magulo pag maraming ganyan. Diyan sa daanan. And katulad ng nakikita natin, nakaupo sila dyan. Nakalinya sila dyan ng lilimos. Ito naman, syempre yung iba, hahawakan ka pa ng iba. Ilain ka, ganyan. Para manghingi. So, medyo unsafe na yun. Hindi natin alam eh. So, yung iba magdadala pa ng mga bata. Katulad na lang yan. Nakakaawa naman tingnan. Eh, paano kung mabangga mo pa yan? Ganyan, kawawa ba? Unsafe talaga. So, ano lang tayo. Katulad nito.
daanan, pag stoplight, pag naka-traffic, tignan mo, ang daming lalapit. Dili mo sa bintana mo, ba may bigla na lang dudungaw sa ngihingi, ganyan. Magulo talaga. Sa daanan, paupo sila ganyan. Siyempre, dapat sa mga sasakyan yan. So, unsafe, di ba? So, yun yung pangalawang reason. Third reason, providing social support. Saudi Arabia offers comprehensive social support programs, including housing, education, and healthcare, to assist individuals facing hardship. The anti-begging law encourages those in need to seek assistance through official channels rather than resorting to begging. Ito yung ilan sa mga common channels. Ministry of Human Resources and Social Development, yung HRSD. So for general inquiries yan. Anti-begging offices, dito sa Riyadh to, may mobile number nakalagay dyan, 011-837-7359. And for reporting begging activities, is the emergency number 999 o yung Saudi Police. Fourth reason for anti-begging law, raising public awareness. The government conducts awareness programs to educate the public about the negative impacts of begging and the appropriate ways to assist those in need, promoting community involvement in addressing the issue. So itong pang-apat na reason is parang summary ng lahat. So una, para aware ang public na begging is an offense. So ito ay illegal at hindi ini-encourage na gawin, lalong-lalo na sa public. Alam na rin natin dahil ang impact nito ay hindi maganda, and there is proper or appropriate ways ng tamang pag-ask ng help, which is ito na yung mga na-mention natin kaninang mga channels, social channels ng Saudi Arabia. Next naman, who enforces this law? So sino ba yung mga nagpapatupad ng batas na ito? The anti-begging law is enforced by 3 authorized government entities. So una, the Ministry of Human Resources and Social Development. So sila yung primary authority. Second, the Ministry of Interior. So sila yung responsible sa pag-apprehend ng mga beggars, mga nahuhuli. Tapos sin-hand over na nila sa mga relevant authorities. Yung third authority naman is Public Prosecution. Investigates cases of begging, prosecutes offenders, and sila yung nag-i-enforce ng penalties. What are the penalties? So ano-ano yung mga penalties sa mga mahuhuli? Individuals found engaging in begging can face imprisonment for up to 6 months, fines up to 50,000 Saudi riyals, or both. So ayan ang penalty for local Saudis. Pagkakulong ng 6 months, fines ng 50,000 Saudi riyals, or both, dalawa. Pag non-Saudis naman, so dito tayo papasok. Deportation. So non-individuals caught begging are subject to deportation after serving their sentences and are barred from returning to the kingdom for work. So yun yung penalty. Una is yung sentence mo muna, isa-serve mo, and then deport ka na. After mo ma-deport, ban ka na rin para bumalik ng Saudi para magtrabaho. So hindi na pwede. Para naman dun sa mga organized groups, so mas harsher naman yung penalty. So aside from imprisonment of up to 1 year, fines naman is 100,000 Saudi riyals or both. Para naman sa mga electronic or online begging, so ito yung mga nasa social media platforms, ganun din, 6 months of imprisonment, fine, up to 50,000 Saudi riyals or dalawa, both. Ngayon, may idea na tayo kung ano ba ang anti-begging law, ano ba yung mga reasons, bakit nagkaroon ng ganitong law, and sino ba ang mga nag-i-enforce ng law na ito, at kung ano-ano pa mga penalties sa mga mahuhuling nagbabiolate nito. Kung may mga kakilala ka na hindi pa rin alam kung ano ang anti-begging law, share mo na rin sa kanila ang video na ito para matulungan rin natin sila.
Kung natulungan ka ng video na ito, huwag mo rin kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito. Click mo na rin ang notification bell para updated ka pag may bago tayong mga uploads. Ngayon, sagutin na natin ang pinakamahalagang tanong. As OFW, ano ba ang dapat gagawin natin pag ma-encounter natin ang mga ito? Avoid giving money. So as much as possible, huwag talaga tayo magbibigay ng pera dito sa mga humihingi na ito. Giving money may encourage the continuation of begging or support organized begging rings. So hindi kasi nakakatulong kung susuportahan din natin yung mga ganitong gawain. Exercise caution. Approach the situation cautiously as some individuals may be part of organized networks or display aggressive behavior if denied money. So, di ba, as much as possible, iiwasan natin ang pagbigay. Pero dapat, nandyan pa rin yung pag-iingat. Kasi nga, may mga cases na agresibo yung mga nanghihingi na ito. So, maging alerto dapat at always safe pa rin ang priority natin. Safety pa rin. Inform the authorities. Report the situation to the local authorities such as the police, through their hotline or online platforms. In Saudi Arabia, you can contact 999 or 999 for emergencies or seek guidance on how to report beggars. So, if delikado na talaga, tawag na lang ng police. Hingi na ng tulong sa police. And lastly, direct them to charitable organizations. Saudi Arabia has numerous licensed charitable organizations such as the King Salman Humanitarian Aid and Relief Center and local zakat offices that can provide proper assistance to those in need. Ito yung other option. So, i-refer din sila sa mga charitable organizations ng Saudi. So, katulad ng na-mention, yung King Salman Humanitarian Aid. So, pwede rin yung mga ganyan. So, ayan, tapos na tayo sa ating video. Ito pala ang mga sources ng information. Nakalagay dyan sa list. And ilalagay ko na rin ang mga links sa description ng video na ito. Again, thank you for watching this video. I hope nakatulong sa iyo ang video na ito. At huwag mo na rin kalimutang i-share ito sa mga kakilala mo na hindi pa alam kung ano ang anti-begging law. See you on the next video. Bye-bye!